Ako po mga minamahal, merong nakaabot sa ating balita na merong silent backstabber. Yan yung mahirap, 'di ba? Yung backstabber. So hindi lang yan nangyayari sa mga personal life natin. Nangyayari talaga siya legit sa politika. Alam niyo naman yung politika natin, hot and cold. Alam niyo yon? Hot and cold. Legit yun na hot and cold. Yung sala sa init, sala sa lamig. Diba? Yung kung kay sino ka may benepisyo, doon ka kumakampi. Madaming ganon. Ngayon, na nakakabenepisyo ka, pero yung loyalty mo, nandito pa din sa kabila, mayroong ganon mga minamahal. Hindi talaga maiwasan yun. So, ngayon, meron tayong mga iilang names na nabalitaan na itong si Albi, si Toby, diba? At itong si Duque or Duke ay hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan, diba, ng ating gobyerno. Lalo na dito, kay PBBM, yan yung mga silent backstabber. Alam nyo naman mga minamahal, matagal na pong kaalyado ni, Frasco. Itong sila Sara Duterte. In fact, sinuportahan ng mga Duterte sa halalan itong si Cristina Frasco. Naging spokesperson pa nga nito, diba? So, yung loyalty nun, malamang sa alamang, ay nandoon kila Sara. Pero itong si Sara Duterte, medyo denial. Denial lang lola ninyo. Sabi dito, Sara Duterte Carpio denies Bacod Alliance, support Frasco. Pero, kita naman dito yung picture, Kita. Nakikita ninyo, Yan si Cristina Frasco, tapos si Sara Duterte. Huli na, lumulusot pa. Alam niyo yung word na pag merong usok, meron ding apoy. 'Di ba? So, hoping sana na magising itong ating gobyerno, and hoping sana na pagmasdan nila at huwag silang masyadong tiwala. 'Di ba mga minamahal? Dito kay dito sa mga taong to. Ito namang si Duke or Duque Frasco na yan, kaya lang naman yan pumirma dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil takot na mawalan ng proyekto. Wait lang mga minamahal. Diba? Okay. Kaya lang naman yan pumirma. Takot lang yan mawala ng proyekto. Pero yung loyalty niyan, nandyan yan. Kila Sara Duterte, sinasabi ko sa inyo mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, masyado lang silang mga pakitang tao. 'Di ba? At ito namang si Albi Benitez, 'di ba? Matagal na din niyang merong sariling interes. Kaya nasabi ko sa inyo, si Albi, si Toby, pati itong Frasco na to, hindi mapagkakatiwalaan yan. Oo. Alam niyo kung bakit ko kino-content to? Kasi uso ngayon, dyan sa Malacanang, yung ahas. Ano natin nasabing uso yung ahas? Yung ibang sumisip-sip dyan. Kay First Lady, nakikita natin yung mga bata-bata nila nang doon sa dahig. At sila pa yung nagpa-funds ng, tawag dito, Bring FPRRD Home. 'Di ba? Sila pa yung nagpa-funds. Now, going back dito kay Albi Benitez, matagal niya nang pinupush ang sarili niyang partido upang maging national party. 'Di ba? Ngayon, nabuklo itong si Albi Benitez. May issue pala ito sa kavat-kavat. 'Di ba? Alam niyo naman itong si Albi din, ay isa din tong billionaire. So, pwede niyang gamitin ang kanyang pera para makapag-recruit ng madaming opisyal sa lokal. Iba yung nagagawa ng money. Money is so powerful in the root of evil. Diba? So ngayon, pag nangyari yan, malamang sa alamang, maaaring bumaliktad at kontrahin ang Pangulo. Posible yan mga minamahal. Remember, naging miyembro ng PDP Laban from 2016 to 2024. Itong si Albi Benitez. Sa haba ng panahon ba naman mga minamahal na nasa partido siya ng mga Duterte, abay, hindi may tatanggi na meron siyang connection dyan. Gets ninyo? Hanapin natin yung article mga minamahal. Mahina ba yung signal, oy? Mahina ba yung signal? Wait lang mga minamahal. Okay. Yan Kita ninyo? Kung paano nangangarap ng gising si Albi Benitez.
COMELEC to decide on accreditation of Albi Mindy's led party in June. Ito yung balita nung May 23, 2023. 2 years ago na. 'Di ba? So ngayon, sino pa? Sino pa yung hindi ko nababanggit? Ayan, si Toby Tiangco. Si Toby Tiangco naman, usap-usapan ngayon na kukuning witness daw ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Pero itinatanggi niyo yun. Alam naman ninyo na natalo yung alliances, 'di ba, ni PBBM dyan sa Mindanao. Kasi hindi maganda yung paghahandle, 'di ba, ni Toby Tiangco. Alam niyo yan. Tapos sabi pa nga ni Toby Tiangco, ano kasi, kaya hindi nanalo yung grupo, yung partido ng administrasyon dahil po sa impeachment, yung pag-sign nila. 'Di ba? Eh, totoo, binaraso ni Tiangco, 'di ba? Itong labanan na to, niluto. Kasi Maka Duterte, hindi ko mano. Tapos yung pera, binulsa daw, allegedly. Hindi naman natin alam kung binulsa ba yun. Pero, itong si Toby Tiangco, talagang literal na naririnig na po natin yan, mga minamahal. Yung campaign manager na yan, ay magwi-witness daw dito sa defense team ni VP Sara. Kasi siya yung yung nagsabi na kasi may bayaran kasi ate, napilitan tong mga congressman na pumirme, napilitan lang daw Kaya ang nangyari, nalaglag yung bagong alyansa sa Mindanao kasi ibinulsa na nga yung budget, trippings pa ang ginawa ni Toby Tiangco. 'Di ba? Sabi pa ni Rigoberto D. Tiglao, si Tiangco daw ay magwi-witness yan, papakita ko sa inyo. Iyan, Iyan. Sobrang linaw, magwi-witness daw. 'Di ba, mga minamahal? Kakatawa mang isipin. So ngayon, lahat ng mga issue, 'di ba? Maliwanag na hindi talaga safe ang ating presidente. Kung kina Albi, Duque, or Toby, 'di ba? Ang magiging speaker, 'di ba? Kasi pagpipilian 'yan Hindi safe itong ating presidente. Mas safe siya dito kay House Speaker Martin Romualdez. Hindi ako maka Romualdez sinasabi ko sa inyo, pero nakikita ko na itong si House Speaker Martin Romualdez ay talagang mapagkakatiwalaan ni PBBM. May mga times lang talagang nagkakamali itong si House Speaker, pero lagi niyang dinidepensa ng presidente. 'Di ba? Sa huling 3 taon ni House Speaker, pinatunayan niya yung kanyang loyalty. 'Di ba? Dito nga sa majority, sa mamamayang Pilipino at sa mga kongresista. Sobrang safe ni PBBM dito kay House Speaker Martin Romualdez. Hoping sana na itong yung mga nangangarap ng gising, si Toby, si Albi, si Duque, 'di ba? Na yan, tanggalin sa mapa. 'Di ba, mga minamahal? At isipin sana ang kapakanan din ng presidente. Hoping sana na makarating to sa ating Pangulo. Alright, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.